Ito pala ang kwento ng buhay ni Father Flaviano, Flavie, Villanueva SVD. Halika mga kakwento, samahan ninyo ako at alamin natin. Maagang buhay at pagkalulong sa droga, 1970s hanggang 1990s. Si Father Flavie ay ipinanganak noong December 17, 1970, sa Makati, Metro Manila. Malaki ang impluwensya sa kanya ng kanyang ina na si Celia, na nagturo sa kanya ng pagmamahal sa mahihirap. Nag-aral siya sa Don Bosco, Makati at kalaunan ay nagtrabaho sa isang kumpanya. Ngunit noong siya ay 14 o 15 taong gulang pa lamang, nagsimula na siyang gumamit ng droga. Dinala niya ito hanggang sa kolehiyo at sa kanyang trabaho. Inamin niyang nalulong siya at nabuhay sa bisyo at materyal na bagay. Pagbabago ng buhay at pagpasok sa seminarista, 1995 hanggang 2006. Noong 1995, umabot siya sa pinakamabigat na punto ng kanyang buhay dahil sa droga. Nagpasya siyang mag-isa sa isang retreat sa munting bukal sa Tagaytay ng 7 hanggang 9 na araw. Doon siya nagdasal ng matindi at nagkaroon ng espiritual na pagbabago. Pagkatapos nito, nagsimula siyang maglingkod bilang lay missionary sa Bicol. Noong 1998, pumasok siya sa seminaryo ng Society of the Divine Word, SVD, kahit sinabi niyang dati ay ayaw niyang maging pari. Siya ay naordinahan bilang pari noong 2006, sa mismong kaarawan niya. Paglilingkod sa mahihirap at karapatang pantao, 2006. Unang naging misyon niya bilang pari ang Indonesia sa loob ng 3 taon. Noong 2015, itinatag niya ang Arnold Janssen Kalinga Center sa Tayuman, Maynila. Dito, tinutulungan ang mga walang tirahan sa pamamagitan ng libreng pagkain, paliligo, malinis na damit, at pagtrato sa kanila ng may respeto at dignidad. Noong 2016, sinimulan niya ang program Paghilom para tulungan ang mga pamilya ng napatay sa war on drugs. Nagbigay sila ng tulong legal, pagpapayo sa pag-iisip, emosyonal at espiritual na gabay. Naging matapang siyang tagapagtanggol ng karapatang pantao. Tinulungan niya ang paghukay at marangal na paglilibing ng mga biktima ng extrajudicial killing sa dambana ng Paghilom. Parangal. Noong 2025, tumanggap siya ng Ramon Magsaysay Award, na tinatawag na Asian Nobel Prize, dahil sa kanyang walang sawang paglilingkod sa mahihirap at inaapi. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Bigyan mo naman ako ng isang like dyan at e-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!